Ang isa sa inaabangan natin ngayon sa Japan B1 B-League na si Lebron Lopez at sa KBL naman na si William Navarro ay nagkasubukan sa isang scrimmage game bilang pagkahanda na rin sa nalalapit na opening ng kanilang liga. Nagkakasalpakan sa ensayo ng dalawang teams at kita rin natin sina Lebron Lopez at William Navarro na naglalaro. Mas angat nga lang ang ipinakitang laro ni Lebron Lopez at ang Nagoya Fighting Eagles sa scrimmage game nilang ito at sila ang nanalo. Magsisimula nga ang mga opening games ng bawat team sa KBL, yung first game nila para sa 2025-2026 season. Ito ang unang taon ni Lebron Lopez sa Japan B1 B-League at maging si William Navarro ay ito rin ang kanyang unang taon naman sa KBL. Aminado nga rin tayo na ibang klase ang mga fans ng New York Knicks kapag suporta sa kanilang team o mga players ang pinag-uusapan at ito nga ang dahilan kung bakit dito pumunta si Jordan Clarkson sa isang podcast na sabi niya na ibang klase yung energy ng mga fans nagbibigay buhay sa isang player na nakakatulong nga sa laro na mismo. Naturalized player natin si Jordan Clarkson sa Gilas at sayang talaga dahil kung naging local player lang siya ng Gilas team ay mas lalo pa ngang lalakas ang ating team. Baka hindi lang Latvia at New Zealand ang magawang talunin ng Gilas kapag meron kang Justin Brownlee at Jordan Clarkson sa iisang team kasama ang mga bigs na sina Kai Soto, AG Edo, QMB, Junmar at iba pang Gilas players. Jordan Clarkson ang isa sa naging dahilan noon para magawa ng Gilas na matalo ang team ng China at dahil nga sa sunod-sunod na tres ni Jordan Clarkson ay naiwan sa score ang team ng China at nagwagi ang Gilas team sa FIBA World Cup. Nalalapit na ang pagsisimula ng FIBA World Cup qualifiers at ito nga ay sa Nobyembre. Kapag FIBA ang usapan, dito mas pinapayagan ang mga players na naglalaro overseas sa Japan B1 B-League at maging yung mga nasa KBL dahil kabilang nga rin ang Japan at South Korea sa mga teams na maglalaro sa FIBA World Cup qualifiers. Hindi kagaya ng Southeast Asian Games. Makakaasa nga ulit tayo na maglalaro sina Carl Tamayo, Kevin Kiambao, Dwight Ramos at iba pa sa FIBA World Cup qualifiers at sobrang halaga na makuha kaagad natin ang dalawang panalo laban sa team ng Guam. Dalawang beses na makakalaban ng Gilas ang team ng Guam sa first window. Maliban sa Guam na talagang masasabi natin na kaya ng Gilas na talunin ay ang iba pa nating kagrupo ay ang mga teams ng New Zealand at Australia, tapos malalaglag pa kaagad sa group stage ang pinakahuling team sa standings at ayaw nga natin na ang Gilas ang team na iyon kaya kailangan na talunin natin ang team ng Guam nang sa ganon ay sila ang maging huli sa standings dahil mas malabo na rin na magawa ng Guam na manalo laban sa team ng Australia at New Zealand sa lakas ng dalawang teams na ito. Pagdating ng second window qualifiers para sa FIBA World Cup ay dito na natin makakalaban ang team ng New Zealand at Australia. Gaganapin ang larong ito sa susunod na taon ng Pebrero at Marso at sa mga oras na ito ay meron na nga tayong Kai Soto. Mas kumpleto na ang lineup ng Gilas kaya papalagan natin ang dalawang teams na ito may chance ang Gilas na manalo. Sa recovery naman ni Kai, check na tayo na naglalaro na siya sa Pebrero next year at nagsisimula na nga si Kai na magpainit sa Koshigaya Alphas. Tuloy-tuloy ang workout para sa kanyang nalalapit na pagbabalik sa hardcourt. Malaking tulong sa Gilas kapag meron tayong isang Kai Soto dahil na rin sa lumalakas ang opensa at depensa natin sa loob ng paint. Maging ang ball rotation ng Gilas gumaganda dahil na rin sa meron tayong malakas na opensa sa shaded area at meron rin tayong mga shooters na maganda ang tirada sa 3-point area.